si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PCG binabantayan ang posibleng pagtatayo ng China ng isla sa Sabina Shoal sa Palawan. Pagpasok ng La Nina pinaghahandaan. Maling impormasyon sa National ID hindi pa posibleng maitama. Agarang solusyon sa pagtaas ng bilang ng mga dayuhang estudyante panawagan ng BI. OWA nagbabala sa publiko ukol sa lending scam. PCG pinuri ang napapanoong Piliin Mo ang Pilipinas viral entry ng TV host na si Vice Ganda. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, binabantayan ng Philippine Coast Guard ang posibleng pagtatayo ng China ng isla sa Sabina Shoal sa Palawan. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ito ay dahil sa pagtambak ng mga durog na corals at matapos na mataan ng mga milisya, research at Navy vessels ng China. Dagdag pa niya na obserbahan na ang low tide elevation sa palibot ng Sabina Shoal. Kaya pagtitiyak ng PCG, patuloy na imomonitor ito ng ahensya. Kaugnay pang balita, inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na maghihigpit na ito sa visa application ng mga Chinese nationals. Ito umano ay bunsod ng mga insidente ng pamemeke ng dokumento. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Mas maghihigpit na ang pamahalaan sa aplikasyon ng visa partikular na sa mga Chinese nationals. Ito ang inanunsyo ng Department of Foreign Affairs. Ayon kay DFA Undersecretary Gary Domingo, ito ay dahil sa mga insidente ng pamemeke ng passport at visa. Resulta umano nito ang iligal na pagpasok sa bansa, gayon din ang overstaying. Kaya naman gagayahin ng pamahalaan ang ilang mga bansa na humihingi ng Social Insurance Certificate. Kasama rin umano ang Proof for Financial Capacity na may Employment Certificate at Bank Statements. Binigyang diin din ni Domingo na ang pagbabagong ito ay hindi naman umano kinakailangang nauugnay sa iba pang issue sa pambansang seguridad. Dagdag pa niya para rin umano ito sa seguridad ng mga Chinese nationals dahil ang mga biktima ng iligal na mga pogo sa bansa ay kapwa Chinese din. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, ipinahayag ni dating senador at dating kalihim ng DICT Gringo Honasan ang kanyang posibleng pagkandidato sa susunod na eleksyon. Alamin ang detalye sa muling pag-uulat ni Francis Riudique. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, nagkasama-sama o nagkatipon ang mga guardians o ang mga miyembro ng Philippine Guardians Brotherhood Inc. o PGBI. Ito ay bilang pagdiriwang ng kanilang 13th National Convention na ginanap kahapon, May 12 sa Santa Rosa Multipurpose Complex. Pinangunahan ito ni PGBI National Chairman, former Senator Gringo Honasan. Sa temang Unite, Organize and Mobilize Now, layon ng konvensyon na ito na muling patatagin ang samahan upang mas lalong makapagserbisyo sa pamayanan. Marami tayong pinagdaanan, alam ninyo yan. Marami tayong mga paghamon na hinarap at hindi natin ito mahaharap kung wala tayo sa tabi ng isa't isa. Mahalaga, buo tayo, nagtutulungan at nagmamahalan. Sila Tatay Selvino at Tatay Antonio na galing pa mula Isabela, hindi ininda ang 14 na oras na biyahe para lamang makadalos sa convention. So ito yung avenue para magkita-kita even once a year sa ng lahat ng miyembro ng Guardians para ito naman magkakakilala ang mga miyembro from Batanes to
Bacolod. Napakahalaga ng National Convention dahil sa medyo matagal na hindi nagkaroon ng pagtitipon para makabuo uli ng mga guidelines sa kaiunlad ng samahan. Ang PGBI ay isang non-government organization na siyang layong tulungan at suportahan ang mga local government units sa pagpapabuti ng mga komunidad. Kasama sa nasabing convention ang pagpupulong ng mga lider ng PGBI kung saan isinulong ang ilang resolusyon at pag-amyenda sa patakaran ng samahan. Tumugon din si dating senador at dating sekretary ng DICT Gringo Honasan sa kanyang talumpati sa nasabing programa sa usapin sa nalalapit na eleksyon. Bakit tayo maghahangad na bumalik sa Senado o anumang elected position? Ibig ko nang umuwi at mamahinga. Pero paano naman ako magpapahinga, mga bro at sis? Kung meron pa tayong mga bro at sis at mga kababayan na naiiwan. Hindi kinumpirma ni Honasan kung tatakbo siya sa susunod na eleksyon, ngunit ipinahayag niya na may posibilidad na mangyari ito. Sir, kung tumakbo nga po tayo bilang senador, ano po yung mga tututukan yung issue or National sector? security, pagkain, edukasyon, hanap buhay, diba? Disiplina, kaayusan. Kasama rin umano sa kanyang tututukan ang pagsiguro ng peace and order sa bansa at seguridad ng karagatan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Maagang paghahanda para sa La Nina phenomenon iminumungkahi sa ilang lugar sa bansa para sa mga susunod na buwan. Kabilang sa nagmumungkahi nito si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ito anya ay upang maiwasan ang mga casualties at matinding pinsala sa mga ari-arian na maidudulot ng malakas na pag-ulan o bagyo. Kaugnay nito, naghahanda na ang pamahalaang lungsod ng Baguio sa ilalim ng Making Cities Resilient 2030 program na layong patatagin ang lungsod sa posibleng epekto ng climate change sa lungsod. Gayon din ang pagpapanatili ng kaligtasan ng mga mamamayan laban sa dulot ng La Nina. Sa kasalukuyang ulat panahon, patuloy na nakakaapekto ang easterlies sa bansa. Partikular na apektado nito ang Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa na posibleng makaranas ng bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog. Susunod sa News Force. Ilang ahensya ng gobyerno isinagawa ang Kalinga program sa lungsod ng Quezon. OTS mariing ipinagbabawal ang replika ng mga baril sa lahat ng paliparan. Maling impormasyon sa National ID, hindi pa posibleng maitama ayon sa PSA. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. May national ID ka na ba? Para sa mga may national ID na, inihayag ng Philippine Statistics Authority o PSA na hindi pa posibleng maitama ang mga may maling impormasyon sa kanilang national ID sa kasalukuyan. Isang dahilan rito ang mahabang oras ng paghahatid ng mga national ID na lumalampas sa isang taon, kung saan sa panahong ito ay nagkakaroon ng pagbabago sa marital status o address ang mga nagpaparehistro. Kaugnay nito, pinapayuhan naman ng PSA ang publiko na manatiling nakatutok sa kanilang mga anunsyo kung kailan posibleng maitama ang kanilang demograpikong impormasyon sa national ID.
At dahil mataas nga ang tsansa ng sunog ngayong matindi ang init ng panahon, hangad ni Senator Win Gatchalian na maging alerto ang mga lokal na pamahalaan, gayon din ang mga komunidad. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Matapos ang kamakailang naganap na sunog sa Metro Manila, ay inihayag ni Senator Win Gatchalian ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan at komunidad na maging alerto sa banta ng sunog dahil sa init ng panahon. Matatandaan na dulot ng El Nino ay mataas ang posibilidad ng sunog dahil sa matinding init na nararanasan ngayon. Payag ni Gatchalian, mahalagang papel ang ginagampanan ng mga lokal na pamahalaan para proteksyonan ang mga nasasakupan nito laban sa insidente ng sunog. Kung kaya't panawagan ng senador, maging alerto at huwag maging kumpiyansa para maiwasan ang malaking pinsala na dala ng sunog. Dagdag pa niya, dapat nabigyang pansin ang abiso ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ukol sa tindi ng init ng panahon. Danizel Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang paratang sa dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ninanais ng Kongreso na mag-imbestiga rito ukol sa pagkakadawit sa Shabu Bust Operation na nangyari sa Pampanga 1 taon nang nakalipas. Para sa buong balita, narito si Jade Buhoy. Nais ipatawag ng Kongreso ang dating economic advisor ni former President Rodrigo Duterte na si Michael Yang upang imbestigahan ang pagkakadawit nito sa Shabu Bus Operation sa bayan ng Mexico, Pampanga noong 2023. Ayon sa pinuno ng Komite sa Dangerous Drugs ng Kongreso na si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, may anomalya sa mga warehouse na pagmamay-ari ni Yang, kasabay ng mga natimbog na mga pinagbabawal na droga. Bukod pa riyan ang issue sa Pharmaly na sangkot ang bilyong pisong halaga ng kontrata kaugnay ng Department of Budget and Management na nooy pinamumunuan ni Christopher Lau upang mag-supply ng gamot noong pandemya. Binahagi ng kinalalang si Lincoln Ong na ang pagkuha ng supply abroad ay pinopondohan din ni Yang. Sa imbestigasyon ng Kongreso na pag-alamang may iba't ibang kumpanyang pinapatakbo ng Chinese national ang may mga pekeng dokumento at nagpapanggap na Pilipino, kung saan ang nasabing drug buy-bust ay naging mitsa sa seguridad ng bansa, bunsod ng pagkakadawit ng mga personalidad na nagmamay-ari ng mga kalupaang nasa bansa gamit ang mga pekeng dokumento. Pahayag ni Barbers ang pagkakaugnay ni Michael Yang sa gawaing ilegal ay lubhang di na nakapagtataka. Dito inungkat niyang napabilang din ang pangalan nito sa listahan ng PNP ukol sa operasyon ng kalakalan ng droga sa bansa. Sa panawagang ito, nangako din ang Kongreso na kanilang mabusising imbestigahan kung ano ang pakay ng mga Chinese national na ilegal na namamalagi sa ating bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Isinagawa nitong linggo ang kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan o Kalinisan Cleanup Program sa Juan Ortega Street, Gulayan at Bulaklakan, Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Pinangunahan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang cleanup drive, katuwang ang Metropolitan Manila Development Authority, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine National Police at mga kinatawan ng iba't ibang barangay. Kabilang sa aktibidad na ito ang wastong pamamahala ng basura upang maiwasan ang pagbabara ng mga basura sa daluyan ng tubig at estero sa lungsod. Upang mapalawak ang kaalaman ng mga PhilHealth beneficiaries ukol sa konsulta program ng ahensya, nakipag-ugnayan ang PhilHealth sa Philippine Information Agency sa pamamagitan ng paglagda ng isang Memorandum of Understanding upang magkatuwang na ipalaganap ang impormasyon ukol sa programang ito. Alamin ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Lumagda ng isang Memorandum of Understanding o MOU ngayong Lunes, 13 ng Mayo, ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth at Philippine Information Agency para sa layuning palawigin na ang kaalaman ng mga benepisyaryo ng ahensya patungkol sa konsultasyong sulit at tama o konsulta program.
Sa ilalim ng kasunduan, ang dalawang ahensya ay magtutulungan upang ipalaganap ang impormasyon hinggil sa benepisyong ito ng PhilHealth sa mga Pilipino. Bukod dito ay layunin din ng kasunduan na hikayatin ang mga Pilipino na magparehistro sa konsulta program upang marami ang makinabang sa serbisyong ito. Ang inisyatibong ito ay nakaangkla sa direktiba ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng Universal Healthcare Act of 2019. Ang Republic Act No. 11223 ay layong bigyan ng agarang tulong at akses ang bawat Pilipino sa pangkalusugang serbisyo na hindi kinakailangang magdulot ng kahirapan sa aspetong pinansyal. Upang magamit ang serbisyo ng konsulta, kinakailangan na ikaw ay miyembro ng PhilHealth dahil kakailanganin ng iyong identification number para sa pagpaparehistro rito. Upang makapagparehistro, mangyaring magtungo sa opisyal na website ng PhilHealth na nakatala sa inyong screen o di kaya naman ay maaaring magpatulong sa mga local government unit, mga pinakamalapit na konsulta provider o PhilHealth offices sa inyong lugar. Sa ilalim ng direct contributors, narito ang formal economy, informal economy at lifetime members. Habang sa indirect contributors naman, kabilang dito ang indigent members, sponsored members at senior citizens. Samantala sa naganap na talakayan, ipinaliwanag din ng ahensya na maaaring mapakinabangan ang serbisyo ng konsulta kahit ikaw ay walang sakit. Ilan sa major benefits nito ay ang services na nakatala sa inyong screen, lab tests at doctors prescribed medicines. Libre ang assessment, laboratories at gamot para sa asthma, diabetes at hypertension dahil ang mga sakit na ito ang kanilang prioridad upang maagapan ang paglala nito na maaaring mauwi sa ospitalisasyon. Ang mga gamot na kabilang dito ay ang antimicrobials, fluid and electrolytes, anti-asthma, antipyretics, anti-dyslipidemia, anti-diabetic, anti-hypertensiveness, anti-thrombotics at antihistamine. Sa buwan ng Hunyo, inaasahan na madadagdagan ang mga gamot na ito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Paalala, inihayag ng Office for Transportation o OTS ang mahigpit na ipinagbabawal sa mga toy guns o replika ng mga baril sa lahat ng paliparan sa bansa. Ito ay matapos masamsam ang isang cap pistol sa Clark International Airport kung saan ayon kay OTS spokesperson Kim Marquez ay mayroong kakayahan na gumawa ng gunshot o usok. Paliwanag pa niya ang mga ganitong uri ng replika o laruan ay maaaring magdulot ng panganib sa mga pasahero at sa sinasakyang eroplano. Nakipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa Airport Press Club kamakailan ukol sa agarang pagsugpo ng human trafficking sa bansa. Sa kasunduang kamakailan nilagdaan, nilalayo nitong bigyang plataporma ang mga krimeng nakahanay sa human trafficking na mabigyang diin ang mga impormasyon isa sa publiko maging ang matapat na pag-uulat dito. Pahayag naman rito ni BI Commissioner Norman Tansingco na rarapat ang pag-uulat ukol sa krimen upang mabigyang kaalaman ng publiko ukol sa kahalagahan nito nang mapabilis ang pagsugpo gawa ng pinagsama-samang gawain ng mga ahensya at lipunan. Samantala, nanawagan si Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansingco sa paggawa ng agarang aksyon ukol sa pagtaas ng bilang ng mga estudyanteng Chinese sa bansa. Nanawagan siya sa Commission on Higher Education o CHED na siyang namumuno sa Interagency Committee on Foreign Students ukol sa investigasyon ng lagpas 1,500 Chinese national na inendorso ng isang kilalang pamantasan sa bansa. Paglilinaw ni Tansingco, buo ang suporta nila kung kinakailangan ang tulong ng NBI at NICA para masigurado ang kaligtasan ng bansa laban sa mga kasuspe-suspetsang modus ng mga dayuhan. Susunod sa News Sports. NHA na mahagi ng pabahay sa mga biktima ng armed conflict sa Zamboanga. OWA nagbabala sa publiko ukol sa lending scam.
Makati City Mayor Abby Binay personal na dumalo sa Lingkod Bayan Caravan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Abiso sa publiko, huwag papaloko sa isang lending scam na ginagamit ang pangalan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Atin pang alamin ang kabuuang ulat mula kay Danizel Lopez. Nagbabala ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa publiko ukol sa kumakalat na emergency loan na nakapangalan sa ahensya at ginagamit ang opisyal na logo nito. Kinumpirma ng OWA na isa itong lending scam kung saan hindi otorisado ang mga Facebook account na gamitin ang logo ng ahensya at mag-alok ng ganitong klase ng serbisyo o programa. Nilinaw din ito na walang ugnayan ang ahensya sa mga Facebook accounts na nagpapakalat ng ganitong uri ng scam, kung kaya't pinaalalahanan nito ang publiko na suriing mabuti ang mga impormasyon online bago maniwala dahil karamihan dito ay hindi totoo. Hinikayat naman ng OWA ang publiko na ipagbigay alam sa ahensya ang ganitong mga insidente, mangyaring kumontak lamang sa kanilang tanggapan, email at telepono. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, namahagi ng pabahay ang National Housing Authority sa mga biktima ng armed conflict sa pagitan ng government forces at MNLF sa Zamboanga City. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa kamakailang armed conflict sa pagitan ng government forces at Moro National Liberation Front o MNLF Miswari sa Zamboanga City, naggawad ng mga pabahay ang National Housing Authority o NHA sa 109 na pamilyang biktima rito. Sa ilalim ng mandato ng NHA sa Calamity Housing Program, ang mga nasalanta ng kalamidad ay may karapatang magkaloob ng ligtas at komportable na mga bahay na kayang lampasan ng kahit anong sakuna. Bukod dito, mayroon ding programang pangkabuhayan, oportunidad sa trabaho at skills enhancement sessions upang masiguro ang mauunlad na komunidad. Kaugnay nito ay nakatanggap din ng mga biktima ng tulong pinansyal mula sa Emergency Housing Assistance Program ng NHA. Ang pabahay ay inilagak sa Ayer Village Subdivision Phase 3 na matatagpuan sa Barangay Santa Barbara, Zamboanga City, kung saan ang komunidad ay binubuo ng 2 palapag na bahay at naglalaman ng kusina, banyo, kwarto at labahan. Samantala, upang masiguro ang kalidad ng nasabing proyekto, nagsagawa ng inspeksyon ng ahensya sa lugar at gusali bago ito formal na buksan. Bukod sa proyektong ito, nagtayo rin ng information booth ang ahensya upang isulong ang mga programa ng NHA. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sinimula ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang programa para sa mga mangingisda sa Zamboanga kung saan nilalayon nitong mapataas ang antas ng kanilang buhay. Para sa buong impormasyon tunghayan ng ulat na dala ni Jade Buhoy. Inilunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang Mangingisdang Director Program na siyang naganap noong simula ng buwan sa paggunita ng mga mangingisda at magsasaka sa lalawigan ng Zamboanga. Ayon sa ahensya, nilalayo ng programang bigyan ng pagkakataon ang mga mangingisda na maintindihan ang operasyon na sinasagawa ng ahensya at kung ano ang mga pinapatupad nito sa pagpapalaganap ng mga programang kakailanganin. Ang nasabing programa ay nagpapakita ng paraan kung paano mapamumunuan ng mga mangingisda ang pamamahala sa sektor at ang pagsugpo sa mga hamong kinakaharap ng kanilang lokalidad. Pahayag pa ng isang mangingisdang kabilang sa programa, dahil sa programang ito nabigyan siya ng pagkakataong maging director ng National Fisher Folk sa loob ng 1 buwan kung saan kanyang pag-aaralan ang mga tungkulin at mga patakarang kinakailangan sa sektor. Nilinaw ng BFAR na ang Mangingisdang Director Program ay naglalayong patatagin ang ugnayan ng mga mangingisda at ahensya
para sa mas malawak na hakbang ng pagpapaunlad sa sektor at pagsugpo sa mga isyong kaakibat nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Personal na dumalo si Makati City Mayor Abby Binay sa Lingkod Bayan Caravan para ipakita ang buong suporta nito. Kasama sina Vice Mayor Monique Lagdameo at Congressman Kid Peña ay matagumpay na naihatid ang serbisyo na handog ng lungsod sa mga Makatizens. Nangyari ito noong 11 ng Mayo, taong kasalukuyan sa Barangay Bangkal. Samantala, pinuri ng Philippine Coast Guard o PCG ang television host na si Vice Ganda sa kanyang napapanahong Piliin Mo ang Pilipinas video viral entry. Ito ay dahil sinasalamin ng kanyang video ang pagbibigay ng kamalayan sa mga isyung kinakaharap ng lipunan, partikular na ang matinding trapiko, problema sa transportasyon at maging ang panghihimasok ng mga Chino sa teritoryo ng Pilipinas. Sa video, ayon kay PCG spokesperson for WPS, Commodore J. Tariela, maituturing na inspirasyon ang ipinapahiwatig ni Vice Ganda sa pagpili sa Pilipinas sa kabila ng lahat ng isyung kinakaharap ng bansa. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. PCG binabantayan ang posibleng pagtatayo ng China ng isla sa Sabina Shoal sa Palawan. Pagpasok ng La Nina pinaghahandaan. Maling impormasyon sa national ID hindi pa posibleng maitama. Agarang solusyon sa pagtaas ng bilang ng mga dayuhang estudyante panawagan ng BI. OWA nagbabala sa publiko ukol sa lending scam. PCG pinuri ang napapanoong Piliin Mo ang Pilipinas viral entry ng TV host na si Vice Ganda. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.